Ang reading mo, Taurus, welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa channel reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Five of Swords. I feel like yung energy mo, nasa-sense ko na nandun yung mga bagay na gusto mong baguhin sa buhay mo. Though may mga nangyari na hindi maganda dun sa past mo, sa mga sitwasyon na gusto mong iwanan, pero mas iniisip mo na mas maganda na lang na baguhin yon. Ang mensahe ng card mo, andun yung punong-punong pagmamahal sa sarili or pagmamahal sa isang tao na binibigay mo, pinapakita mo, pinaparamdam mo. Pwedeng may travel na darating para sa'yo. Some of you, minamanifest mo kung ano yung mga bagay na gusto mong baguhin sa buhay mo at sa mga sitwasyon na dumarating. Meron kang mga na-experience na pagsubok sa buhay mo. And lahat yun, marami kang pinagdaanan na hindi mo inakalang makakaalis ka dun at mau-overcome mo yun. Someone is coming, gustong ipakita yung passion niya, yung affection niya towards you. Pwedeng ikaw rin to na busy-busy ka dun sa mga project na ginagawa mo. Meron ditong magkakaroon ng magkikita, reconciliation. And someone is giving you an advice dun sa sitwasyon. Or pwedeng ikaw din to, pinag-isipan mong mabuti bago ka kumilos. Communication and clarity. Some of you removing some people in your life. Naguguluhan ka pa, may mga bagay na nagpapagulo sa isipan mo, sa sarili mo, at nahihirapan kang alisin yung sarili mo doon kasi feeling mo nandun ka sa isang trap na situation. Clarify natin ang The Lovers. Six of Pentacles and Justice. Nakikita ko na mas gusto mong ibalanse ngayon yung mga nangyayari sa buhay mo. And may nahanap ka ditong clarity dun sa relationship, dun sa situation. And nakikita ko rin na meron ditong tao na pwedeng nagbibeg siya, humingi ng tawad, nagmamakaawa, na patawarin mo siya. Some of you naman, may mga pinagdaanan kayo together. Clarify natin ang Two of Swords. Three of Pentacles and Ace of Swords. May mga idea dito na pupasok sa isipan mo na pwedeng makatulong dun sa ginagawa mong
pagbibuild ng future mo, ng career mo, ng financial mo. Clarify natin ang 3 of Cups. Page of Cups and 7 of Swords. Nakikita ko na may mga gusto ka pang tapusin dito, makuha na pangarap mo. And minamanifest mo pinagdarasal mo. And gagawin mo lahat ng makakaya mo para maabot mo yun. Clarify natin Page of Swords. 8 of Swords and Death. Unti-unti yung magkakaroon ng pagbabago dyan sa mga bagay na gumugulo sa isipan mo, sa sarili mo. Mariremove mo yung sarili mo dahil magkakaroon ng clarity doon, ng linaw doon sa mga sitwasyon, sa mga bagay na gumugulo sa isipan mo. Clarify natin the World. Temperance and Strength. Kailangan lang talaga ng mahabang pasensya at marami kang napagdaanan na nagpatibay sa'yo, nagpalakas sa'yo as a person, and may mga minamanifest ka pa na gusto mong marating sa buhay, mabago sa buhay mo. Some of you naman, yung mga na-experience mo na malayo na yung narating mo, kumbaga, iyon yung nagpatibay sa'yo. Clarify natin Knight of Wands. 3 of Wands and the Hangman. May hinihintay ka dito. Pwedeng may iniisip ka ng malalim dito. You feel stuck dun sa situation. Hindi ka makapag-umpisa, hindi ka makagalaw. Even though you're trying to do something here. Ginagawa mo yung lahat ng makakaya mo. Clarify natin ang King of Swords. Some of you naman, pwedeng nasa malayo tong tao na to, na connected ka dito. 5 of Pentacles and 4 of Cups. May pagsisisi. Pwedeng some of you, someone offer you something here. Pero, mas mautak ka na. Mas matalino ka na kung ano yung dapat mong i-accept. Natin ang 8 of Swords. Knight of Wands and King of Cups. May mga gumugulo sa isipan mo. And pwedeng yung person mo to na pabalik-balik sa buhay mo. Andun yung nararamdaman niya yung pagmamahal. Ngayon niya nare-realize yung feelings niya towards you. And hindi niya ma-remove yung sarili niya doon sa mga sitwasyon na nangyayari ngayon sa buhay niya. Or pwedeng ikaw din to na mas gusto mo yung kung ano yung dumarating sa buhay mo ngayon. Though you feel something na nandun ka sa isang trap na situation, pero ginagawa mo naman lahat ng makakaya mo para maialis yung sarili mo dun. Kasi alam mo na andun yung passion at masaya ka dun sa kung ano yung meron ka. Natin ko na mensahe ng yung gabay. Ground yourself. When you detach from awareness of your body and the physical world, you become ungrounded. Although it's pleasant to float heavenward, your attention and work are needed upon the earth, where are helping you balance the spiritual and material so that you can enjoy a fulfilling earthly life. Ang mensahe ng yung gabay na kailangan mong balansehin yung mga nangyayari sa buhay mo, yung material and spiritual. Kumbaga, kailangan mo rin na alagaan yung sarili mo.
magdasal lang palagi at gawin mo yung makakaya mo dun sa mga sitwasyon na dumarating sa buhay mo. Magtiwala sa kakayahan mo and kailangan matibay yung connection mo kay God para hindi matitibag, hindi ka madaling sumuko dun sa mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Dahil andyan lang yung Diyos palagi sa tabi mo. Pag malakas yung faith mo, walang kahit sino man na makakatibag sa'yo. Basta magtiwala ka lang palagi. At itong yung reading, Taurus, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.